Mali ba ang maging kuripot? Nak, ba't tinatahi mo pa yan? Sira na yan. Pwede ka na bumili ng bago. Pwede ba ito, ma? Kuripot na ito. Ate, may pera ka naman pambili ng bago. Konting dikit lang to. Kuripot. Hello everyone, this is Rosa Financing Beats. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung masama nga ba ang maging kuripot. Or nasabihan na ba kayo ng mga kakilala nyo, kamag-anak nyo na napaka-kuripot ninyo? Kuripot na ito. Kuripot. So pag-usapan natin kung saan nanggaling ang salitang yan at ano yung mga advantages at disadvantages ng pagiging isang kuripot. But first, aalamin muna natin kung saan nga ba nanggaling yung salitang kuripot. Kaya nga naman sisimulan natin ang ating pagsasaliksik. Saan nga ba kung hindi sa lugar na maraming libro? Oh no, you don't. Diyan. Lalong hindi dyan. Tara, samahan niyo ako. Tignan mo itong librong to. 1977 pa. Sobrang luma na ng librong to. Nakakatakot buklatin. Napupulitin. Ano nga bang ibig sabihin ng isang kuripot? Sa definition na ito, ang ibig sabihin daw ng kuripot ay maramot din. Sa Ingles, stingy, tight-fisted, and miserly. Ang mga kuripot po ay yung mga taong maingat sa pagwadas ng kanilang pera. Minsan, sinasacrifice nila yung kanilang short-term moment over doon sa magigain nila in the future. Sila yung mga taong hindi mo maaasahang bumili ng mga bagay na hindi naman nila kinakailangan. At hindi rin sila mahilig sumabay sa mga uso. So ano nga ba ang pinagkaiba ng kuripot sa madamot? Yung mga kuripot po, kahit po sabihin natin na pinaprioritize nila yung mga pangangailangan nila at ng kanilang pamilya, may mga moments na kahit kailangan na nila, syempre pipiliin nila pa rin yung pinakamurang option, doon pa rin sila pupunta o yun pa rin yung bibilin nila. Pero yung mga madadamot, hindi mo yan maaasahan na kahit mag-abot ng kaunting halaga. Kasi nga, kahit life and death situation yung nangyayari, hindi po talaga yan maglalabas ng pera kasi sarili lang nila yung iniisip nila. Wala silang pakialam sa ibang tao. Para sa kanila, ako yung kumita, ako yung naghirap dito, dapat ako lang ang makinabang. At wala kayong pakialam kung saan ko gagastusin yung pera pinaghirapan ko. Sabi nga nila, ang pinakakuripot na lahing Pilipino ay walang iba kung hindi ang mga Ilocano. Bakit nga ba at saan nanggaling ang pagiging kuripot ng mga Ilocano? Kaya daw po kuripot ng mga Ilocano is because yung harvesting at yung farming season nila is that once or twice lang sila pwedeng mag-ani ng kanilang pananim. Sa buong taon na yun kasi it's either dahil sa weather natin na sobrang mainit, dahil sa El Nino, or lagi silang daanan ng bagyo. So, lagi naman din nasisira yung pananim nila kapag merong bagyo dumating sa bansa natin. Therefore, twice lang din sila pwedeng makaipon ng kanilang kakainin sa buong taon na yun. Kaya kung ano man yung ma-harvest nila ng time na yun, kailangan nilang tipirin hanggang umabot sa susunod na harvesting season. There are pros and cons po ng pagiging kuripot. Hindi ako Ilocano, pero kuripot din ako. So ano nga ba yung mga pros and cons ng pagiging kuripot? Number one pro po ng pagiging kuripot is that they avoid instant gratification. Ang opposite po ng instant gratification is delayed gratification. Yun po yung mga taong hindi sila bibili ng mga bagay na gusto nila. Hindi nila bibili na agad yun. Mag-aantay sila ng ilang araw or ilang linggo, minsan months. Sa case mo kasi, umaabot ako ng years para bilhin ko yung bagay na gusto ko. Ganun katagal yung delayed gratification. Hindi sila bibili agad kasi feeling nila may paggagamitan pa sila ng perang ipanggagasto sana nila. Second is that, they think of their future most of the time. Sabi ko nga kanina, lagi nilang sinasacrifice yung short-term satisfaction nila as compared doon sa long-term na gain nila. Kasi nga, iniisip nila, baka kailanganin ko yung pera ko in the future. So, hindi ko muna to gagalawin.
Third is that they will only buy something as replacement kapag sirang-sira na yung gamit na yun. Like for example, bibili sila kunyari ng sapatos. Hindi sila bibili ng bagong sapatos until such time na hindi na talaga pwedeng gamitin yung sapatos. Until yung mismong, siguro yung mga swelas natutuklapan na, kung pwede pa siyang ididikit pa nila yun. Pero yung talagang hindi mo na pwedeng idikit, hindi mo na mararemedyohan, yung doon lang sila bibili nung kapalit. Fourth is that they love to shop for bargain deals. Sobrang gustong-gusto nila yung mga buy one, take one, yung 20%, mas malaking percent na off, mas gusto nila yung 20% to 80% off as much as possible, parang libra na nga. Mas malaking discount, mas gusto nila yun, bibili nila yun. Kumbaga kung kailan lang may sale, doon lang sila bibili. Tapos, hindi sila bibili hanggat hindi sila makakatipid. So, ganun yung kanilang mindset. Fifth is that they focus more on saving money. So, yung mga kuripot kasi, meron silang trait na tinatawag natin hoarding. So, they hoard money para nga naman for their future. In case na kailangan nila in the future, they hoard everything that they can get. Hindi lang minsan pera. May mga, kunyari, may mga grocery items nila, especially kung yun nga, yung mga naka-bargain deals, yung mga bulk buying, yun, iniipon talaga nila yun kasi feeling nila nakakatipid sila. Next point is that hindi sila fan ng luxury goods. Ayaw nila ng luxury goods kasi feeling nila, yung perang ibabayad nila doon sa mamahaling gamit nila is that branding lang yung binibili mo. Mas gusto nila bumili ng mas mura kasi mas feeling nila yun yung mas makakatipid sa kanila. Feeling nila tatanggal yung binili nila mura. And lastly, they don't care what other people think of them. So they don't exist to impress other people. For them, nagtitipid ako kasi kailanganin ko yung perang iniipon ko. At wala akong pakialam kung anong tingin mo sa mga gamit ko na dinikit ko lang, tinahi ko lang ulit, or kung ano man, nilagyan ko ng electrical tape, nilagyan ko ng band-aid. Kumbaga nga, band-aid solution lang siya, temporary solution. Pero for them, it's already the long-term solution. Yung mga cons naman po ng mga kuripot, number one is that deprivation. Usually, sa sobrang pagtitipid nila, kahit minsan yung mga moments na dapat ini-enjoy mo na lang, for them parang, wag na lang kasi sayang yung pera ko. Or yung alam nila sa sarili na inggit na sila, hindi pa rin sila bibili. Or minsan kahit sobrang alam nila sa sarili nila kailangan din nila, pero feeling nila sayang yung pera, hindi pa rin sila bibili. So, dinideprive nila yung sarili nila sa present moment kasi they think of mas importante yung maiipon ko in the future. Second is that, yung pagiging kuripot, minsan nakaka-apekto sa health condition ng tao at sa kanyang physical condition. Bibigyan ko ng example, sa akin na lang, kasi dati sobrang kuripot ko naman, hindi mo ko makasala, pag-gastos ng mamahalin. Nung time na yun, nagtatrabaho ako, galing kasi ako sa Paranaque office. So, sa Paranaque office, allowed kami na mag-rubber shoes. Eh, since dancer ako, lagi ako naka-rubber shoes. Sanay ako na ganun yung ginagamit ko sa sapatos. Kaso, nung lumipat ako ng kumpanya, ni-require naman kami ni company na mag-heels. Ni-require kami ng at least 2 inches na heels doon sa office. Kung nasa opisina ko or mag-meeting ka, kailangan at least 2 inches yung suot mong heels. Kasi sobrang kuripot ko nga, ang binili ko, yung pinakamura. Kasi talaga feeling ko naman, pag nasa opisina, uhuhubarin ko yung sapatos ko. At kunyari, meron akong extra shoes doon na flats. Lalabas lang ako kapag, or may meeting lang ako, tsaka ako suotin yung heels. Ganun kasi ako sa office. Hindi ko na foresee na nag-meeting ako, nilakad ko from my office, hanggang doon sa meeting ko sa client ko. Hindi ko na-realize, kaya pala lakarin ko. So, pagbalik ko sa opisina, ang sakit ng paa ko. Tapos, syempre, pabalik ko sa bahay, uuwi ako, diba? Pag uwi ko, suot ko pa rin yung sapatos na yun. So, naglalakad pa na ako from our office hanggang doon sa sakayan. Tapos, hindi ko rin na-foresee na kapag kunyari, pag rush hour, ang tagal mo nakatayo, mag-aantay ka ng sasakyan mo. So, yung paa mo, nakabugbog doon sa heels na suot mo, parang gumanyan siya, yung buto, ganun yung feeling ko eh, gumanyan siya. Kasi hindi mo mabalik na ganun. Kasi sobrang sakit talaga. Habang nung araw na nakaganon yung paa ko eh. So, nasakit-sakit niya. So, ilang araw ako hindi makalakad ng maayos because of that. Just imagine, gusto ko lang talaga makatipid, sinacrifice ko yung sarili kong health condition. Now, which is, I've learned my lesson hard way. Third is that, sa mga kuripot, yung pamilya nila, nagsasuffer din sa pagiging kuripot nila. Fourth is that, yung mga kuripot, mahiligan sa bargain deals. But, since bargain deal nga yun, ibig sabihin, questionable yung quality ng mga products minsan o yung service. Bigyan ko kayo ng example. Nag-travel kami ng family. Punta namin Hong Kong. So, syempre, since ako yung techie, ako yung nag-reserve, nag-book ng mga kung ano-ano, ng flight, ng ganyan, ng room, ng transport. So, nag-book ako ng kwarto for the family. Diba? Nag-book ako, harap-harap ako. Syempre, ang kinuha ko, since kuripot ako, alam nyo naman yan. Ang kinuha ko, walang ibang kung hindi pinakamura. Pagdating namin dun sa hotel. Ang sikip. Alam mo yung feeling na parang kayo sardinas doon ng kwarto. Ultimo yung maleta nyo, hindi kasha. Kasi family, diba? Yung mga maleta namin, hindi na rin kasha. Tapos, yung kama isa, kasi magkasama ko yung family sa isang buong kwarto, syempre yung father and mother, kasi kami magkakapatid.
Yung isang kama, parang na magkasya kami, nakagano lang kami, yung side view lang, hindi ka pwedeng tumihayang gano'n. Kasi pag tumihayang, hindi na kasya. So, kailangan naka-side view lang kayo lahat. The whole time. So, sakit mo sa balikat. Ganon, imamot yung pagiging kuripot ko. Kaya yung whole trip namin, naawat ko mga ay, nako. Yun yung pagiging kuripot na nag-adjust din ako. Kasi na-realize ko na minsan, mali talaga yung pagiging sobrang kuripot. Most of the time, yung mga mumurahing gamit, questionable yung kanilang quality, health risk pa siya. Mura mo binili, most likely the material used is, syempre, cheap din. Hindi maganda rin talaga na yung binibili mo yung pinakamura. Talagang kailangan mong pag-isipan every time, kailangan mo mag-deliver sa sarili mo kung makakatipid ka ba dito o mapapagastos ka lang lalo. But there are days or there are times na mura mo nabili pero maganda yung quality. But it takes skills and it takes so much effort to actually check everything para lang ma-make sure mo na makakuha ka ng ganung deal. So sabi nila, the price is equal to value you get. But not all the time. Pero kung ayaw mo ng gano'n, syempre, you have to be willing to shell out more money para lang makuha mo yung mas magandang kalidad na produkto. Di bali nang maglabas ka ng konting pera, which is tatagal naman, kung para sa bumili ka ng mura, pero bibili ka ng paulit-ulit kasi isang gamitan lang. Ang tawag po natin dun ay cost per use. Ilang beses mong magagamit yung isang bagay na to para masabi mo na maximize mo yung worth ng money na binayad mo doon sa produkto or servisyo. Next is that they miss out yung enjoyment of life and how good life is. Kasi nga, tinitipid nila yung sarili nila na kahit minsan, pwede naman sila maglabas ng kaunti para lang ma-enjoy nila yung moment na na-experience nila ngayon. But, hindi pa rin nila pipiliin. Kasi nga, nanghihinayang sila sa pera. Minsan, kailangan nilang i-enjoy yung fruits of their labor. Enjoy your present moment and at the same time, you prepare for your future. And lastly is that, yung mga kuripot meron silang scarcity mindset. Sabi sa law of attraction, pag meron kang scarcity or abundance mindset, whatever you think of or mindset you have, yun yung minamanifest mo o yun din yung ina-attract mo sa sarili mo. So kung meron kang scarcity mindset, scarce din yung resources na binibigay sa iyo ni universe. Ang kinaganda naman po sa mga kuripots that during the times na there are lots of uncertainties, there are lots of pangamba, pressure, as in takot. I am now addressing the nation together with the civilian, military, and police sectors to protect the people of the Republic of the Philippines. Naalala niyo yun, yung mga lockdowns, ilang months yun, hindi natin alam kung ano mangyayari in the future. Sino ang nag-survive? Sino ang talagang umangat? Yung mga kuripot, kasi nga meron silang naipon para sa kanilang unforeseen events or para sa kanilang future. Since nakapagsubi sila beforehand, meron sila ngayong magagamit nung time na yun. Yun naman yung maganda sa kanila. Or may mga times na kapag critical illness, sila din yung meron pera para ipangbayad doon sa kanilang sakit. Yun nga nagkasakit ka na lahat-lahat, hindi mo pa na-enjoy yung perang pinaghirapan mo. So, balance natin yung pagiging kuripot and at the same time, yung kahit splurge natin yung sarili natin from time to time. Huwag naman every time, but from time to time, balansehin natin yung mga bagay-bagay. Everything na in excess, hindi maganda. It's either in excess na kuripot ka, hindi maganda. Or in excess na mas splurge ka, yung talagang magastos ka, hindi din maganda. Para sa akin, hindi masama ang maging kuripot. Pero kailangan po natin limitahan o lagyan natin ng balanse. Kasi naniniwala ako na sa gitna ng pagiging kuripot at pagiging madamot, feeling ko ito yung taong dapat i-aim natin o i-achieve natin. Ang tawag ko po sa kanila is yung mga masisinop sa pera o yung mga practical. Minsan, practical yung mas kuripot or practical din yung magiging madamot. Pero, for me, mas practical yung masinop. Kasi sa kuripot, ang batayan lang niyan price eh. Sa masinop, ang batayan niyan, marami siyang kinukonsider. Price, quality, saan nanggaling. Kung titignan mo maigi, si masinop, mas matalino siya. Kasi aaralin niya talaga. Dito bang sa produkto na to, mas ilang beses ko itong magagamit as compared sa produkto na to. Mahal ang pagkabili ko, pero mas maraming beses ko siyang magagamit. Kasi for example, yung black bag ng pangbasura. Bibili ka ba ng branded na black bag na pangbasura, tas literal na itatapon mo lang? Parang nagtapon ng totoong pera doon sa black bag na branded, super mahal. Bibili mo ba yung pinaka-market leader? Siyempre hindi. Ang bibili mo, yung hindi naman din madaling mabutas, pero mas matibay naman din yung plastic na pagkagawa. Mas mura ng konti doon sa mamahalin. So, babalansihin mo talaga lahat. Kasi para po sa mga masinop, bibili sila ng bagay na hindi pa nandalian. Bibili sila ng bagay na magagamit nila ng paulit-ulit. Magagamit nila ng mas maraming beses. As compared to, bibili ka nga ng mura. Saglit lang, o isang gamitan lang. Pwede mo nang itapon, pwede mo nang
alam mo yun, katulad ng damit, pag isang labahan lang, hindi mo na masusuot ulit kasi lumuwag na, kumupas na yung tela, sayang yung bili mo, ang gagawin mo, bibili ko ulit ng bago. Doble lang yung paggastos mo, nakatipid ka ba? Hindi. Sa case ko, bumili ako ng sapatos na hindi naman talaga maganda yung quality at nag-suffer lang din ako. Ako mismo, bumili na naman ako ng bagong sapatos. Doble lang din yung gastos ko. Pero nung time na yun, dumoble man yung gastos ko, yung next na pagbili ko, binili ko, quality na. Kasi yung sapatos na binili kong quality, umabot yun ng ilang years na nagamit ko pa. So, andun ko nakita yung value na hindi kailangan laging mura yung bibilhin mo. Sometimes you really have to think of a lot of things para lang makonsider mo kung isang bagay is worthy to buy. Kaya sabihin mo na, oo, mura nga siya. Mumurahin mo naman pagkatapos mong gamitin kasi hindi mo gusto. Sayang yung pera. Sayang yung effort. Sayang yung pera, sayang yung effort. Sayang lahat. Let's really be wise enough when it comes to our spending or mindful with our spending. So, ikaw ba nga dancer? Are you proud to be kuripot? Or proud kang maging masino? Comment down below your answer. And I'll see you to my next video. Please like and subscribe and share this video to your friends, your family, or to your crew, of course. And I'll see you in my next YouTube video. Bye!